Hello guys, hello mga ka-anxiety, hello mga classmate. Naisipan kong gumawa muli ng video para sa inyo, para sa mga nahihirapan sa anxiety disorder, nervyos, panic disorder, yan, GERD, yan, sa mga nahihirapan sa ganitong uri ng disorder. Para sa inyo tong video na to, no? Pagpasensyaan nyo na kung medyo hindi tayo kadalas mag-upload ng ating video, gawa ng sobrang busy talaga sa trabaho. Talagang ang time ko lang para makapag-upload ng ating video ay pagkatapos ng trabaho, katulad ngayon, no? So disclaimer muna tayo, no? Hindi po ako eksperto, hindi ako espesyalista, hindi rin po ako doktor. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking personal experience, mga sariling karanasan tungkol sa anxiety disorder, dahil minsan din ako pinadapa ng anxiety disorder, nervyos, panic disorder. Yan. Ito naman po yung binabahagi ko sa inyo, yung aking personal experience, no? So, topic natin ngayon, para sa inyo to, sa mga nahihirapan bumiyahe, takot lumabas, takot sa maraming tao, ano pa ba to? Takot lumabas, takot bumiyahe, takot sa maraming tao, takot kumain, takot magtrabaho. Yan, para sa inyo tong video na to, no? Alam nyo guys, no, ganyan na ganyan din ako nung una, no. Hindi naman porkit na ano, ang iniisip nyo siguro, no, malakas ang loob nito ni Kuya Arnold, kaya naka-recover to sa anxiety disorder. Malakas ang loob nito ni Kuya Arnold. Hindi po, ako na po nagsasabi. Hindi po malakas ang loob ko. Ganyan din ako sa inyo, natakot. Takot nung una, no. Gaya ng mga kwento ko sa inyo, sa mga nauna kong vlog. Ultimo magpa-araw, takot na takot ako. Ultimo magpa-araw, yung sa umaga, no, yung magpapa-araw ka lang para sa sunlight, vitamin sunlight, no. Takot na po ako niyan, lalo pagka mag-isa lang ako. Para na akong aatakihin, maninigas na yung mga katawan ko. Nandun na yung palpitation, yung kakaibang kabog ng dibdib, nandun na yun. Nandun ako, natakot ako. Yung natakot din po ako mamalengke, no? Yung napakalapit ng palengke, pero naging big deal sa iyo na takot ka. Lalo kapag wala kang kasama. Kapag may kasama ka, medyo nagkakaroon ka ng kumpiyansa. Medyo lumalakas yung loob mo ng konti, pero nandun pa rin yung takot, no? Naranasan ko po yan. Yung tipong naiirita sa maraming tao, naranasan ko rin yan. Yung sobrang ingay ng, kapag may narinig na akong sobrang ingay, katulad ng mga bata, no, na sobrang ingay naglalaro, medyo nagpapanik na ako niyan. Tapos sasalpak na agad ako ng ng earphone sa akin tenga. Naranasan ko yan, first 1 month ng aking anxiety disorder, no. Naranasan ko yan. Yung takot bumiyahe, no, takot bumiyahe. Halos napakalapit nung trabaho ko, no. Nagawa ko pang magpahatid sa asawa ko sa sobrang takot, sobrang panic talaga. Naranasan ko yan. 2 sakay lang, no, yung trabaho ko mula dun sa bahay. Takot ako na hindi ko mawari, hindi ko malaman sa sarili ko bakit ako natatakot. Nagagawa ko naman to dati. So katulad nyo rin ako na natakot sa umpisa. Natakot din ako magtrabaho. Yung ultimo, nasa isip ko na lang, kayanin ko pa kaya magtrabaho. Hindi ko kaya. Ganito nararamdaman ko. Kumbaga puro negatibo yung pumapasok sa isip ko, no? Hindi ko pa kayang magtrabaho, takot pa ako. Ultimo magpa-araw o lumabas ng bahay, takot ako. Ako man sa sarili ko, napakaraming katanungan bakit ako nagkaganto, sabi ko. Hindi naman ako ganito dati.
Natakot din ako mag-CR, no? Yung tipong ako lang mag-isa sa CR, takot na ako nun. So lahat ng takot na yan naranasan ko, no? Normal lang pala ito sa may anxiety disorder, lalo na kung bago pa yung anxiety disorder mo. Matatakot talaga tayo sa umpisa, no? Si Kuya Arnold, natakot din po si Kuya Arnold. Kala nyo malakas yung loob ko. Hindi po. Ngayon, dumako naman tayo kung paano ko na-overcome itong mga ito, no? Katulad nung takot sa maraming tao, no? Paano ko siya na-overcome? Himay-himayin ko sa inyo to, no? Na-overcome ko yung maraming tao, takot sa maraming tao. Kasi tinulungan ko yung sarili ko. Tinatak ko sa isip ko na hindi pwede to. Kailangan kong harapin, kailangan ko ibalik yung dating ako, no? Tinatak ko sa isip ko, hindi ako ganito dati. Hindi ako ganito dati, sabi ko sa sarili ko. Ang ginawa ko nun, lagi akong umi-standby sa maraming tao, no? Katulad sa bilyaran, no? May times na matatakot ako dun. Yung naiirita na pag sobrang ingay na nila. Andyan na yung kabog ng dibdib ko na para na akong magpa-panic attack. Pagka ganun na nararamdaman ko, no? Ganun na, medyo kinakabahan na ako. Aalis na ako doon sa bilyaran na pinag-istambayan ko na maraming tao. Aalis na ako doon. Punta na uli ako ng bahay. Kinaumagahan, pupunta uli ako doon. I-standby uli ako. Andun na naman, magpaparamdam na naman si anxiety disorder. May irita na naman ako sa maraming tao, sa maiingay. Yung konting sigawan lang nila, ayun na, para na akong aatakihin. Uwi uli ako sa bahay. Pangatlong araw, ganun uli. So, inaraw-araw ko siya, no? Inaraw-araw ko siya, tinulungan ko yung sarili ko. Hindi ako ganito dati. Kailangan, may balik ko yung dating ako. Hindi ako dati. Hindi ako ganito dati. Hindi ako nababaliw o ano paman. Ang alam ko lang, nagkaroon ako ng takot sa aking puso't isipan. So, normal pa rin ako. Yun yung tinatak ko sa isip ko. Normal pa rin ako. So, gusto kong ibalik yung dating ako. Tinatak ko sa isipan ko yan. Ito tip lang, no? Kung isa kang ama ng tahanan, isa kang ina ng tahanan, no? Isipin mo yung mga mahal mo sa buhay, no? Gawin mo silang inspirasyon. Na kaya ko to, hindi pwedeng ganito ako. Paano na yung mga mahal mo sa buhay? Lagi mong itatak sa isipan mo yan. Paano na yung mga anak ko? Kailangan ako ng mga anak ko. Nariyan ang mahal na Panginoon na gumagabay sa akin. Hindi niya ako pababayaan. Yan yung laging instinct mo, no? Tulungan mo yung sarili mo. Tulungan mo yung sarili mo na makaahon, makabalik sa dating ikaw. Kasi ganyan na ganyan ako noon. So, inaraw-araw ko, no? Unti-unti na-overcome ko siya, no? Kasi lahat ng takot mo na yan, parang bakod yan, eh. Lahat ng takot mo, parang bakod yan, no? Na kapag hindi mo siya isinuong, no? Patuloy siyang nakaharang. Ito yung fear mo. Ito ikaw. Kapag di mo siya hinarap, patuloy siyang nakaharang. Patuloy ganyan tatakutin. Pero kapag unti-unti mo siyang hinaharap, matatanggal yung barrier na yan. Hanggat sa second step ka na naman. Kung ano yung pangalawa mong kinakatakutan, harapin mo na naman uli. Maka-1, maka-2, maka-5 ulit yan. Ma-overcome yan. Unti-unting mawawala yung mga takot mo na yan. Ganyan lang po sa umpisa. Si Kuya Arnold natakot din sa umpisa na ang buong akala ko nung dati magiging taong bahay na lang ako. Katulad nyo rin ako na parang wala nang gana, napaka down to earth na, malungkutin, balisa palagi, laging tulala. Tapos iniisip yung nangyari sa sarili, iniisip yung kalusugan.
Kasi napakarami nating nararamdaman talaga pagka may anxiety disorder tayo eh. Napakarami nating mararamdaman. So napaka-normal lang lahat ng yan, no? Matatakot kayo sa umpisa. Ganyan na ganyan ako. Na ang buong akala ko na hindi na ako makakaahon. Kasi ang dami kong kinatakutan eh. Sumakay sa tricycle, sumakay sa motor, magbisikleta, lumabas ng bahay. Wala na akong wala na talaga akong magawa sa bahay, no. Ang ginagawa ko na lang talaga nung maghugas-hugas ng pinggan. Maghugas-hugas ng pinggan, pero nakakabuhat naman ako. Ang problema lang talaga takot. Takot, no. Takot sa puso't isipan talaga. Yan talaga yung anxiety disorder, no. So sinuong ko siya, tinatak ko sa isipan ko, ginawa kong inspirasyon yung mga mahal ko sa buhay, no. Ginawa ko silang inspirasyon na hindi pwede to. Minsan pa nga naging wake up call sa akin eh. Naging wake up call sa akin, no. Sabi ko sa isip-isip ko, hindi pwedeng magdildil ng asin ng aking mga anak, ang aking asawa. Hindi pwede to. Sabi ko, paano pag nagdildil na kami ng asin? Sabi ko, so hindi pwede to. 1 month and 18 days nag-start na ako ng trabaho na napakalakas ng aking anxiety disorder. Although hindi na ako nagpa-panic attack ng mga time na yan, pero pumasok ako ng trabaho na napakalakas ng aking anxiety disorder. Sa mga nagtatanong, no, makakatulong kaya yung trabaho, no, sa pag-overcome sa aking anxiety disorder? Opo, 100% po makakatulong po yung trabaho. Yung iba kasi nag-iisip na baka lumala to pag patuloy ako nagtrabaho. Ang gawin mo, kasi ganito ang ginawa ko eh. Sobrang stress na ako sa trabaho, no. Ginawa ko, tapos miss na miss ko na yung mga mahal ko sa buhay. Ginawa ko, nagpahinga talaga ako. Nagpahinga ako ng 1 month, 1 month and 18 days nagpahinga ako. And then pumasok ako sa work ng napakalakas pa ng anxiety disorder ko. So makakatulong po ang trabaho sa ating mga may anxiety disorder, no. Makakatulong yan 100%. Kasi diyan excuse me. Kasi diyan malilibang ka. Sa trabaho mo mapopokus yung mind mo. Malilibang ka sa trabaho mo, mapopokus yung mind mo. Mahati kasi siya eh. Magpo-focus sa trabaho tsaka magpo-focus dun sa nararamdaman mo. Ganyan. Kasi pag sa bahay ka lang, magpo-focus ka lang sa nararamdaman mo. Magpo-focus ka lang. Doon at magraraning ang isip mo. Doon magraraning yung basta yun yung iisipin mo, yung mga nararamdaman mo. Pangatlo naman, kapag may work ka, unti-unti mo nahaharap yung mga takot mo, no? Unti-unti mo nakakabisado, may mga bagong parating na sintomas, no? Kasi ganun yan, yung anxiety disorder. May mga bagong sintomas na parating, hindi familiar sa pakiramdam mo. Kakabahan ka kasi hindi pa familiar sa first time mo siya naranasan. Pero kapag tumagal yung anxiety disorder mo, makakabisado mo lahat yan eh. Ay, naramdaman ko na to. Ay, hindi na to bago sa akin. Doon hihina yung power niya. Magpapaalam siya. Doon hihina yung power niya kapag nakabisado mo na yung mga nararamdaman mong sintomas, yung bigat sa ulo, etc. Yung hilo, kapag nakabisado mo yan, familiar na sa yung pakiramdam, no? Unti-unti hihina yung power ng anxiety disorder o nervous na yan. Unti-unti yan hanggat sa tuluyan ng mawawala, no? As long as na hinaharap mo yung mga takot mo, huwag kang magpapatalo, lagi ka lang manalangin, kasi yung panalangin talaga, yan talaga yung nagsisilbing kalasag natin, no? Napakatindi niyan. Yan yung in-apply ko talaga, panalangin, faith kay Lord. Kasi every time na magpaparamdam si anxiety disorder, matatakot ka eh. Unang-una mong iisipin talaga si Lord, no?
Lord, ito na naman po siya eh. Lord, ito na naman po siya, nagpaparamdam na naman. Sa mga oras na yun, yung taimtim mo na paglapit kay Lord, hindi mo na mamalayan. Ginagabayan ka niya eh. Actually, sa lahat ng oras, ginagabayan niya tayo. Basta magpakita ka lang ng tapang. Huwag ka magpapadaig sa takot. Yan yung ginawa ko talaga. Unti-unti kong tinulungan yung sarili ko. Inisip ko na hindi pwedeng ganito. Malakas ako dati, hindi to pwede. Yan talaga. Laging tinatatak ko yan sa isipan ko. Patay kong patay. Sabi yun sa isip-isip. Patay kong patay. Total naman, naranasan ko na yung matinding takot. Nung time na nagpapanik attack ako. Akala ko katapusan ko na. Naranasan na natin yun eh. Parang nag-aagaw buhay tayo eh. Ba't pa tayo matatakot, di ba? Eh yung time na yun, pinabayaan ka ba ni Lord? Hindi ka naman niya pinabayaan eh. So wala kang dapat ikatakot. Dahil ginagabayan niya tayo, 100% niya tayong ginagabayan. Kaya 100% ka rin magtiwala kay Lord. Kasi yung takot na yan, huwag kang magpapadaig na yan. Huwag kang magpapadaig sa takot. Magpakita ka ng faith kay Lord, no? Magpakita ka ng faith, magpakita ka ng tapang, no? Like for example, no? Nasa trabaho ka, nagparamdam ng matinding hilo, para kang magkukulap. Instead na umuwi ka, umatras ka, harapin mo siya. Lord, hindi ako magpapatalo sa hilo na to. Yan yung i-confess mo, Lord, hindi ako magpapatalo sa hilo na to. Nariyan ka lang, hindi mo ako pababayaan. Yun lang palagi. Yun lang yung sandata natin dyan. Ganyan lang ang buhay anxiety. Mahirap sa mahirap, pero kailangan mo ng pananampalataya. Kapit lang. Kaya nga sabi nila, kapit lang. Ibig sabihin nun, kapit lang sa mahal na Panginoon. Huwag kang bibitaw. Actually, tayong mga may anxiety disorder, mahaba ang buhay. Nariyan kasi, tayong mga may anxiety disorder, madasalin. Laging iniisip si Lord. Laging isinasa puso natin si Lord, tayong mga may anxiety disorder. Parang special tayo. Hindi katulad ng iba na nagpapakasasa sa mga makamundong gawain, no? Yun din yung naobserbahan ko sa sarili ko nung nagkaroon ako ng anxiety disorder. Nabago yung mga dating gawa ko. As in, nabago talaga. Na lagi kong iniisip si Lord sa lahat ng oras. Kung dati, diretso na lang ako matulog. Ngayon hindi. Mananalangin muna ako bago matulog. Mananalangin muna ako bago ako bumangon sa umaga. Mananalangin muna ako bago ako mag-start sa trabaho. Mananalangin ako pagkatapos ng aking trabaho. Ganyan. Nabago ako ng mga anxiety disorder ako. Kaya para sa akin, blessings ito. Ganyan lang sa umpisa talaga. Matatakot kayo. Katulad ko, natakot ako. Gawin nyo, salubungin nyo lang araw-araw yan. Kasi kapag di mo sinalubong yan, ito yung takot mo, ito ikaw. Kapag di mo sinalubong yung takot mo, patuloy ka niyang haharangan, patuloy ka niyang tatakutin. Kasi hindi mo siya hinaharap eh. Lagi ka lang nagpapatalo sa kanya eh. Lagi ka nagpapatalo sa kanya, hindi mo siya hinaharap. Pero kapag hinarap mo siya, unti-unti siyang bibigay. Unti-unti ka makakaahon. Ganun lang may anxiety disorder. So wag kayong magpapatalo. Ang tinuturo ko sa inyo, yung mga pampalakas ng loob. Maraming ibang vlogger ng anxiety disorder na nagpapasikot-sikot pa. Ang tanging sekreto sa paglaya sa anxiety disorder ay tapang, lakas ng loob, at pananampalataya sa mahal na Panginoon. Pananampalataya na kung saan nagpapakita ka ng tapang kay Lord. Hindi ka natatakot sa anumang sintomas na yan.
maramdaman mo sa anxiety disorder. Ayan, yan ang faith. Huwag mo i-confess yung mga nararamdaman mo na ang hirap naman ito, naninikip na naman yung dibdib ko, natuduwal na naman ako, nahihilo na naman ako. Huwag mo i-confess yan. Huwag mo i-confess yan. Ang i-confess mo, Lord, baliwala itong hilong ito. Baliwala itong bigat ng ulong ito. Baliwala itong mga sakit sa aking mga katawan. Baliwala itong nararamdaman ko sa aking dibdib. Baliwala ito. Dahil kasama kita, Lord, sa lahat ng oras, lahat ng sandali. Hindi mo ako pababayaan, Lord. Yan yung lagi mong i-confess. Huwag kang magko-confess ng mga kahinaan mo. Bagkus, tapatan mo ng pananampalataya kay Lord. Yun lamang po. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo, pagsuporta nyo sa ating munting channel. Muli nyong suportahan ang ating pang mga susunod na video, no? Maraming salamat sa inyo, guys. See you on my next video. Salamat.